Alinlangan gumugulo, yun. Okay, so alright, 'no? Napakanta tuloy tayo. Ano, yun 'no, ah, ano sa palagay niyo? Ako hindi mapalagay. Ah, Mag-alatibis kaya ito, si Pulong, 'no? Ayan yung pamagat natin ano, Pulong, mag-alatibis kaya kapag kumilos na ang DOJ? Okey. Uy, magandang, buntag o sa ano, maayong buntag diha sa mga kaigsuonan nato sa Visayas ug Mindanao 'no, mga bisdak nga dagko, mga bisdak nga dagko diha sa Visayas ug Mindanao. Maayong adlaw ninyo 'no, buntag man ron diha o udto o hapon 'no. Ang inyong lingkod, ang inyong kauban nga si Carlo Critico, niya na pod 'no. So mag-inistoryahanay lang ta, ah, bahin ining, padayon nga gukod ni ex-Senator, Trillanes 'no, dito kay, Pulong 'no. Ito'y may kaugnayan doon sa naalala niyo yung, mga pangyayari sa kustom noon 'no, na nagkaroon ng mga, payula. Alam niyo naman yung kustom na 'yan, 'di ba? So, bago tayo magpatuloy 'no, yung kasamahan natin sa Katagalugan, sa Luzon 'no, magandang araw sa inyong lahat. So ito, ah, yung hindi nakapag-subscribe ano, hindi pa nakapag-subscribe, kaibigan 'no, amigo, amiga, subscribe and then, pakipindot nung notification bell para kapag mayroon akong, bagong, vlog ay unang-una kayong i-inform ng, YouTube channel ko, yung Carlo Critico. So, eto tuloy na tayo. Ano sa palagay niyo? Mag-alatibis kaya ito? May naalala pa akong isa, si Bantag, yun. Naalala niyo din ba yun? Ha? Mag-alatibis kaya ito o mag-alabantag? Mas malapit-lapit ito kay Bantag, eh. Yung sitwasyon niya, alam niyo kung bakit? Itong si Bantag nung, hindi pa, dinadala yung mga asunto o yung mga, ah, reklamo doon sa DOJ ay napakaangas 'no? Panay ang sabi niya na haharapin niya 'no. Sige, sabi niya kung sa Bisaya, "Sige dadanan ninyo sa korte 'no, dili na ako naatrasan 'no." Ang kaso ni Bantag ay, tungkol dun sa pagpatay kaya, yung journalist 'no, yung nasa media na si Kapper Silapid 'no. So, gano'n katapang yun si Bantag 'no. Panay ang hamon na kisyo haharapin niya ang kaso once na dinala na sa korte. So, ang pamilyang Lapid ay, idinulog sa Department of, Justice 'no. So, magkape muna tayo pala. So, gano'n din ito 'no, itong kay Pulong, tungkol ito doon sa mga payula system, yung mga nangyayaring, suhulan, yung mga nangyayaring, pagpapalusot ng mga container sa Bureau of Customs 'no, yung mga dumadating na mga container, libo-libong container sa ating, mga ano bang tawag nung mga may tawag niyang mga pier na 'yan, eh, 'no. So, may pagkakataon, may panahon na kung saan nung panahon ng kanyang ama ay, sila ang namayagpag 'no, diyan sa Bureau of Customs. So, nagkaroon pa ng mga hearing 'yan 'no. Kung naalala niyo panahon ni Gordon yata 'yun, sila Gordon ano, at, sa inaasahan na natin
naku mo yung panahon na yun, eh, sikat ang kanyang ama, kaya walang nangyari. Walang nangyari doon sa ano, kaso sa kahit yung mga hearing sa Senado, ay walang nangyari. At ang nangyari pa nga doon ay yung mga simpleng, nasangkot 'no, yung bodegero, yung, broker na si Taguba, tapos yung isang, inspektor ba yun ng custom na si Guban, sila ang mga nakulong, sila ang mga nakasuhan sa bilyong halaga ng, shabu na pumasok sa ating, adwana, yung adwana yata ang tawag nun, yung parang mga pier 'no. So, hindi mapakali 'no, kahit sino yung mga simpleng tao, kahit nakalusot itong grupong Davao Group 'no, ay hindi naman tayo mapakali. Kaya itong si mabuti nga mayroon tayong, katulad ni Senador, Trillanes na talagang hindi tumigil 'no. Tapos nagpalit na ng, administrasyon 'no, BBM na. So, nabuksan uli sa Quadcom diyan sa Congress yung mga kasong ganito, yung, mga operasyon na tukhang, mga, drug war 'no. So, nabuksan uli itong, pagpasok ng bilyon-bilyong halaga ng shabu at yun na nga nabuksan uli yung tungkol sa custom. So, hindi tinatantanan 'no, yun hindi tinatantanan ni resource person pa si, Trillanes doon sa hearing ng Quadcom at, pasalamat tayo 'no. Sino bang hindi magpapasalamat kung ikaw, eh, gusto talaga na matuldukan na yung, pagpasok ng droga o kung ano man 'yan, dito man ginagawa 'yan o nanggagaling man sa ibang bansa. Wala namang mga Pilipino na hindi gusto na matigil na 'yan. Kaya tuwing merong mga taong, nagbubunggar, nagsusuplong, eh, gusto ng mga mamamayang Pilipino 'yan. Ang ayaw lang diyan yung mga protektor, yung mga kumikita sa droga, sila lang yung ayaw diyan. Pero yung mga protektor, ah, yung mga, kakutsaba, ah, eh, ayaw nila 'yan na masugpo yung droga sa atong nasod kung sa Bisaya ba 'no, sa ating bansa. So, ayan na 'no. So, nagsampa na 'yan si, ex-Senator, Senator Trillanes ng, kaso sa DOJ at, pagkatapos nung sa Quadcom na nagbigay uli ng mga impormasyon, ebidensya, salaysay, itong sila Guban, sila Taguba ay, kumbaga kumuha din ng kopya si Senator, Trillanes. Idinagdag doon sa kanyang isinampa sa DOJ 'no. So, nadagdagan pa ng mga, ah, salaysay, mga, personal na, anong tawag nun, mga personal na, ah, pagsalaysay nila Taguba at nila Guban tungkol dito sa grupong Davao Group at itong sila Pulong 'no. So, ang aantayin natin ngayon ay yung preliminary investigation na gagawin ng DOJ 'no. Kapag nakita ng DOJ na sapat yung ebidensya, magtatalaga na 'yan o dadalhin na yung, kaso sa korte 'no. So, diyan na ngayon makita na 'tong katag 'no, kung sa Bisaya ba, di haron ma masusubukan
'no? Diha ano ba sa Bisaya ang masusubukan, diha nato matimbang 'no, kung kini ba nga kahambugan ng mga Duterte 'no, itong si Pulong na panay ang sabi na yung mga akusasyon ay dalhin daw sa korte para doon sila daw humarap, ay ayan na 'no, once na mapatunayan na maisagawa na yung preliminary investigation ng DOJ at mapatunayang may sapat na ebidensya at dadalhin na ito sa korte para magsimula na yung trial, ay tingnan natin kung, ah, hindi ba 'to kakaripas ng takbo. Ha? Hindi ba 'to kakaripas ng takbo sa papunta saan? Kayo mga kababayan, mga kaigsuonan, kung sakaling tatakbo ito, saan kaya ito tatakbo? Alam niyo na siguro 'no? A Ako malaki ang, tingin ko 'pag hindi 'to mag-stay sa Pilipinas at magpaikot-ikot, eh, sa China tatakbo ito, ha? Iwi-welcome siya ni ano dun, iwi-welcome siya dun ni, naalala niyo yung, naging ano, press secretary ni Duterte na si Martin Andanar, ah, nandun na sa China, dun na nagtatrabaho yun 'no? Mukhang, sa takot niya baka madamay siya sa mga kung ano-anong kaso, eh, sa palagay ko lang, eh, dun na nag-stay na sa China at dun na nagtatrabaho 'no? Isang ano siya dun, reporter or journalist na isang, TV station ng, China. So so sa palagay ko, iwi-welcome nitong si Pulong kung doon siya tatakbo, sino nga ba ang magkukutsabahan at magtutulungan 'no? Naalala niyo pa? Naalala niyo yung si Mister Martin Andanar ng Channel 5 nung araw, nasa China na yun. So ka ka katsukaran ng mga Duterte yun 'no? So sa palagay niyo, ah, alam pa man din natin na yung Davao na yan, eh, may dumaong pang ano diyan, may dumaong na war, warship ng, China at may lumapag din diyan na eroplano ng China 'no? Sa hindi natin malamang dahilan, eh, yun ba ay, legal, ha? Panahon yata ni Duterte yun kung di ako nagkamali 'no? Pero ewan ko kung ano pinagagawa ng ating, National Defense Secretary nun 'no, nung mga panahong may mga dumaong diyan na barko ng panggiyerang barko ng China at, panggiyerang eroplano ng China na lumapag din diyan sa Davao, International Airport. So, yun lang naman ang ano natin 'no, yun lang ang, gusto nating, pag-usapan 'no. Nagbigay tayo ng mga kuro-kuro at opinyon 'no, ah, sa pagiging, sa ating obserbasyon 'no, tayo ng mga simpleng tao kapag tayo ay, nagkaroon ng mga pagkakasala 'no, ay, talagang, no choice tayo, 'di ba? Talagang kung hindi ka man sumurrender, eh, mahuhuli ka rin 'no. So, kailangan nating humarap 'no, sa paglilitis o sa kaso. Kaya ang simple lang ang palagi nating tanong, naalala niyo yung, talamak na kasabihan nung mga maka-Duterte 'no, na kung wala ka namang kasalanan, bakit ka matatakot? Harapin mo yang kaso. So, ibabalik natin sa kanila 'no, katulad nung kanyang kapatid na babae, bakit ka matatakot sa impeachment kung wala kang kasalanan 'no? Kung, wala kang kasalanang magkakapatid, humarap kayo sa lahat ng mga asunto o sa mga kasong kakaharapin ninyo 'no?
Ayaw mo ga kung sa komedya namo sa una nung sa gagmay pa mi 'no, nga pagtalawan puting itlog. So, kini si Pulong bukod sa ayaw magpakita nung tattoo niya sa una, eh, basig puti ang itlog ini 'no, numero 1 talawan. Puro lang, puro liwat kay ni sa ilang amahan 'no. Puro lang, bunganga 'no, puro lang, sat-sat. Kapag may kaso na, I don't know if this guy will, go to the court and, defend himself 'no. So, abangan natin 'no, mga kaigsunan, mga kababayan. Huwag nating tantanan ang aantay kung, ito bang taong ito ay iwanan sa ere ang kanyang constituent at magtatago 'no, tulad nung ginawa ni Teves na sobrang angas 'no, ah, suspect sa pagpatay do'n sa lugar ng, Negros at ayun, sa sobrang kaduwagan ay tumakbo 'no. Gano'n din ang ating, ating mga inaantay dito sa problema na kinakaharap ngayon itong si Pulong 'no. Abangan natin kung talagang, may tapang bang mukha nito o puro lang kahambugan, okey? So, mag-amping lang tanan 'no, sa katagalugan ingat tayong lahat. Okey, maraming salamat sa inyong, pagtapos ng bidyong ito.